Garage update mga kaibigan. Andito ngayon, nakisingit tayo ng gawa si Sprinter tsaka yung Starlet. Yan. So dito muna tayo kay Sprinter. So ang ginawa na natin dito ay papaltan natin ang timing chain set. So bakit papaltan? So ang timing chain po ay napakahaba ng buhay niyan. Pero ito 1973 pa ito. So siguro naman pwede na magpahinga. Kasi nakakarinig na po ako nung lumalagitik. Yan, yung kadena na yan. Yan, yung ganyan tunog, pakinggan nyo. Yan, maingay na kapag mainit na yung makina. Pumapalag-palag na yung kadena niya. So may tensioner po yan. Asa na yung tensioner? Ayun, nasa ilalim. Nilagay na namin doon. Doon yung mga pyesa. So yung tensioner, pwedeng yun ang paltan lang. Pero mas maganda pati yung chain mapaltan na. Kung may makukuha tayong brand new. Pero meron naman akong tatlong makina na ganito, yung K-series. Mga tahimik pa yun. Yun yung isa, yung pinagpalitan ni Stariray. Tahimik yun, kahit mainit makina, hindi siya naingay yung chain. So pwedeng kunin ko na lang yun. Madali naman yan kalasin. So pag nagtanggal ng timing chain cover, pati yung oil pan tinatanggal kasi mayroong 4 na bolt na nakasingit doon bago mahila to. Tapos diretso na rin tayo baklas ng crankshaft oil seal kasi nga luma na rin, matigas na yung oil seal, isang gawaan na lang. So diretso tune up na rin, syempre adjust na tayo ng valve clearance dito. Basic lang naman yan, 8 valves lang, ilang piraso lang yan. Yan o, yan, mga nag test na dyan, alam nyo yan, basic na basic yan, ilang piit lang yan. So yan, ito yun lang gagawin natin dito. Napalitan ko na ito ng wheel bearing. Yan, kaya okay na, dalawang harap, palit na ng wheel bearing. Ito naman si Stariray. Ang gagawin naman natin dito ay wheel bearing sa likod. Yan, kasi maugong na. Noon pa to, before pa mag-change engine, maugong na to pag matulin. So may bearing yan dito, hinugot yung buong axle. Yan, ito yun. Yan. So ito po yung bearing niya, kaya maugong na, makikita nyo. Ayan, laki na ng kalog. So matagal na rin to, 1980s pa ito. Sulit na. Pe-press na lang para lumabas yung pinakalak ng bearing. So ayan yan, huhugutin niya isang buo. Ayan. Para matanggal yung bearing, i-slide niya yan papunta doon. Papaluin, kung hindi kaya sa palo, maganda ipe-press natin. Ipitin. Tapos luluwayan na gano'n. Yan yung bearing. Kaya maugong. Ayan, sinubukan ng paluin kanina. Sobrang lutong na. Kaya pala maugong. Sunog na yung bearing. Kalog na. So yun lang. Pero iniisip ko magpalit dito ng isang buong differential. Pero baka soon na lang. Wag na muna ngayon. Kasi yung differential ng Lancer na GSR, disc brake yun, harap likod. So magandang upgrade yun para dito. Ito kasi brake drum pa siya. Though malakas naman yung brake natin, pero syempre, iba pa rin yung lakas ng all-wheel disc brake, diba? Tapos yun, self-cleaning yun. Bakit self-cleaning? Kasi open yun diba? Pag naka-disc yung harap ninyo or yung preno ninyo, yung dumi nun, tumatalsik na yun. Hindi kagaya pag brake drum, so yung bubuksan mo yung brake drum, may makukuha kang mga ganyan, yung mga dust. Yan, yung brake dust. Galing sa naupod na brake shoe. So yun lang. Susubukan ko kung anong magandang solusyon. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, good pa naman yung preno. Medyo mapapagasos pa pag nag-convert tayo. Ibahin kasi yung pwesto ng mga shock absorber. Siyempre, iba rin yung pang Mitsubishi yun. Ito, Toyota. Konting modification, yung upuan ng spring. Babago tayo. Ito, strut. Saan na natin yun isipin? Basic muna, bearing para mawala yung ugong. Ito rin kasi napalitan na ng wheel bearing harap. Dalawa. Kagaya nito sa Sprinter. So unti-unti lang, inayos natin yung mga projects natin hanggang sa mabuo na natin siya na roadworthy na, pwede natin iluwas kahit saan natin gusto. Pero ito naman, okay naman siya. Naitatakbo naman ng matulin, naitatakbo naman ng malayo. Okay, hindi naman siya tumitirik. Temperature, okay. Yung hatak, hindi naman nagbabago. Yun lang, napansin ko, nung nag-drive ako hanggang Carmona, ikot, umiingay yung timing chain kapag mainit na. Okay? Ito wala. Okay naman yung engine. Tayo pinalit nating engine. Okay naman siya. Wala pa naman naging problem. So far. Okay?
So yun lang muna mga project updates. Subukan nating i-test drive yung bagong wheel bearing natin tsaka itong chain pag nakakuha na tayo ng pyesa. Yun lang po.